Kumusta sa lahat? Ako si May. Sa buong mundo, palala ng palala ang mga sakuna. Maraming tunay na mananampalataya sa Panginoon ang nananabik sa kanyang pagbabalik. Ang bida sa artikulong ibabahagi ko ngayon ay hindi naiiba. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga taong nagpapatotoo na ang Panginoon ay nagbalik na at nagpahayag ng maraming katotohanan, kumapit siya sa kuro-kuro na nasa Biblia ang lahat ng salita ng Diyos at anumang wala rito, gaano man ito kaganda, ay hindi mapaniniwalaan at tumanggi siyang tanggapin ito. Sa pamamagitan ng pagbabahaginan at debate, paano nalutas ang kanyang mga kuro-kuro na umakay sa kanya na makumpirma sa wakas na ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus? Sabay nating pakinggan ang kanyang karanasan. Isa akong katrabaho sa lokal na simbahan. Noong Abril 1997, sa isang pulong ng mga katrabaho, sinabi ni Brother Jang, ang leader. Kamakailan, may lumitaw na isang grupo na nangangaral ng kidlat ng silanganan at talagang napakatindi nila. May malawak silang kaalaman sa Biblia at kung hindi tayo masusi at maingat, maaari tayong mailigaw. Sinasabi nila na nagbalik na ang Panginoong Hesus at siya ang makapangyarihang Diyos. Hindi na sila nagbabasa ng Biblia sa kanilang mga pagtitipon, kundi mga salita na lang ng makapangyarihang Diyos. Sabi sa Biblia, ang lahat ng kasulatan ay binigyang inspirasyon ng Diyos at mapakikinabangan sa pagdodoktrina, sa pagpupuna, sa pagtatama, sa pagtuturo ng pagiging matuwid. Malinaw na sinasabi sa atin ng siping ito mula sa kasulatan na lahat ng salita sa Biblia ay kinasihan ng Diyos. Dapat nating tandaan na ang lahat ng nasa Biblia ay salita ng Diyos at ang Biblia ang pundasyon ng ating pananalig sa Panginoon at ang manampalataya sa Panginoon ay manampalataya sa Biblia. Ang paglihis sa Biblia ay hindi pananampalataya sa Panginoon. Ito ay pagkakanulo sa Kanya. Pinangalawahan ng lahat ng naroroon ang Kanyang mga sinabi bilang pagsang-ayon. Ikinumpas ni Brother Jang ang kanyang kamay at nagpatuloy. Dapat ninyo itong tandaan. Gaano man kalalim o kaganda pakinggan ang kanilang mga sermon, kung wala ito sa Biblia, hindi natin ito dapat paniwalaan. Kahit pa ang sarili ninyong ama o ina ang mangaral nito sa inyo, huwag ninyo itong paniwalaan. Kung pupunta ang mga taong ito sa bahay ninyo para mangaral, itaboy ninyo sila. Kung malihis at maligaw kayo ng landas, hindi kayo kikilalanin ng Panginoong Hesus. At sa panahong iyon, walang maitutulong ang anumang pagtangis. Noong panahong iyon, naisip ko ang minsang sinabi ng Panginoong Hesus. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. At naisip ko, ang lahat ng nilalaman ng Biblia ay mga salita ng Panginoon. Kaya, paano lilipas ang mga ito? Ang Biblia ang ating susi para makapasok sa kaharian ng langit. At ito rin ang garantiya ng ating buhay. Kaya, ang hindi pagbabasa ng Biblia ay nangangahulugang hindi pananampalataya sa Panginoon. Dapat kong panghawakan ang Biblia. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagpapakalat ng ilang kagimbal-gimbal na walang batayang tsismis. Naniwala akong totoo ang mga salita ni Brother Jang. Para protektahan ang kawan at ipagtanggol ang daan ng Panginoon, pagka-uwi ko, sinabi ko sa mga mananampalataya na kailangan nilang mag-ingat laban sa kidlat ng silanganan.
Pero kalaunan, parami ng parami ang mga kapatid na tumatanggap pa rin sa kidlat ng silanganan. Sa isang pagtitipon, sinabi ni Brother Jiang na si Sister Liu ay natangay na ng kidlat ng silanganan. Mahirap para sa akin na paniwalaan ito. Si Sister Liu ay pamilyar na pamilyar sa Biblia at mahusay sa pagsisermon. Paanong matatangay ang isang taong may ganoong kakayahan? Kalaunan, si Brother Wang, na madalas mangaral kasama ni Brother Jiang, ay naniwala na rin sa kidlat ng silanganan. Nagsimula akong mag-isip. Sa bawat pagtitipon, sinasabihan kami na huwag tanggapin ang mga tao mula sa kidlat ng silanganan at huwag silang pakinggan o basahin ang kanilang mga aklat. Pero, bakit sunod-sunod pa ring naniniwala ang mga kapatid sa makapangyarihang Diyos? Ano ba mismo ang sobrang kaakit-akit sa mga turo ng kidlat ng silanganan? Ano ba talaga ang sinasabi ng mga aklat nila? Sina Brother Wang at Sister Liu at ilan pang mga katrabaho ay talagang naghahangad at may malaking pananalig. At madalas silang mangaral at pamilyar na pamilyar sa Biblia. Kaya, paanong napakadali nilang natangay? Ang simbahan namin ang daloy ng pagpapanumbalik at mas malalim ang aming mga turo kaysa sa ibang mga sekta. Maaari kayang mas malalim pa ang mga turo ng kidlat ng silanganan kaysa sa mga turo ng aming lokal na simbahan? Kung hindi, bakit pa sunod-sunod na natatangay ang lahat ng tao na ito at ganap na tumatangging bumalik? Pagkatapos, partikular na nag-organisa si Brother Jiang ng isang pulong panalangin, pangunahing para manalangin at isumpa ang mga nangangaral ng kidlat ng silanganan. Pakiramdam ko ay hindi ito naaayon sa mga layunin ng Panginoon. Itinuro ng Panginoong Hesus sa atin na ang pagkamuhi ay kasinsama ng pagpatay at na dapat nating mahalin ang ating mga kaaway. Hindi ba't ang ginagawa nila ay paglabag sa mga salita ng Panginoong Hesus? Hindi ako sang-ayon dito, kaya hindi ako sumali. Sa pagtatapos ng Oktubre 2002, dumating sa bahay ko ang pamangkin kong babae. Sinabi niya na nagbalik na ang Panginoong Hesus, nagpahayag ng katotohanan, at ginagawa ang gawain ng paghatol at paglilinis. Sinabi rin niya na ang gawain ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan ay isinagawa sa 3 yugto. Ang unang yugto ay ang gawaing ginawa ng Diyos na si Jehovah sa kapanahunan ng kautusan. Ang ikalawang yugto ay ang gawaing ginawa ng Panginoong Hesus sa kapanahunan ng biyaya. At ang ikatlong yugto ay ang gawaing ginawa ng makapangyarihang Diyos sa kapanahunan ng kaharian. Ang 3 yugtong ito ng gawain ay hakbang-hakbang na sumusulong, umaangat ng mas mataas bawat yugto. Napagtanto kong baka tinanggap na ng pamangkin ko ang kidlat ng silanganan, kaya pinutol ko ang sinasabi niya. Ang unang yugto ay ang kapanahunan ng kautusan, at ang ikalawang yugto ay ang kapanahunan ng biyaya. Kailangan mo ba talagang sabihin ito? Akala mo ba hindi ko pa ito alam? Gaano man karami ang yugto ng gawain, hindi ka maaaring maniwala sa anumang bagay kung wala ang Biblia. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Huwag kang maniniwala sa anumang bagay maliban sa Biblia. Bakit hindi ka nakikinig? Sinasabi nilang nagbalik na ang Panginoon. Nasaan ang Panginoon? Sino ang nakakita sa Kanya? Sinabi ng pamangkin ko, nagbalik na ang Panginoon at nagpahayag ng maraming katotohanan. Kung gusto nating makita ang Diyos, dapat tayong maghanap sa Kanyang mga salita.
Kung babasahin mo ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, maririnig mo ang tinig ng Diyos at makikita ang kanyang pagpapakita. Lalo pa akong lumaban nang marinig kong sinabi niya iyon. Naisip ko kung paanong palaging sinasabi ni Brother Jang, kahit gaano pa kalalim pakinggan ang pangangaral, kung galing iyon sa labas ng Biblia, hindi natin dapat pakinggan ito. Hindi natin dapat tanggapin ang sino mang nangangaral ng kidlat ng silanganan, kahit nakapamilya o kaibigan pa natin ito. Pagkatapos ay sinaway ko siya. Hindi ba't lahat ng salita ng Diyos ay nasa Biblia? Gaano man kalalim o kaganda pakinggan ang anumang pangangaral na wala sa Biblia, hindi tayo maaaring maniwala rito. Ilang taon ka nang nagbabasa ng Biblia? Ano ang alam mo? Nailigaw ka at hindi mo nga ito napagtatanto, pero sinusubukan mong mangaral sa akin. Kung naririto ka para dalawin ako, maaari kang manatili ng ilang araw pa. Pero kung naririto ka para mangaral sa akin, umalis ka na. Pagkatapos niyan, puputulin ko ang aking kaugnayan sa iyo. Sinabi ng pamangkin ko, Tita, pakiusap, siyasatin mo ito. Maraming taon ka nang nananampalataya sa Panginoon at nagdusa ng labis. Kung hindi mo tatanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, lahat ng pagsisikap mo ay masasayang. Pagkatapos kong tanggapin ang tunay na daan, ikaw ang unang taong naisip ko. Gaano man sinubukan ng pamangkin kong kumbinsihin ako, hindi talaga ako nakinig. At sa huli, umalis siyang umiiyak. Kalaunan, lubha akong nakonsensya. Napakalayo ng nilakbay ng pamangkin ko para ipangaral sa akin ang ebanghelyo. Pero itinaboy ko siya. Hindi ito naaayon sa mga turo ng Panginoon. Pero pagkatapos ay naisip ko, ipinagkanulo niya ang Panginoon. Kaya hindi naman talaga mali na itaboy siya. Isang araw noong Enero 2003, tumawag ang pamangkin ko at sinabing nalason sa gas ang nanay niya at gusto niyang bisitahin ko siya. Naisip kong samantalahin ang pagkakataong ito para kausapin siyang muli at subukang kumbinsihin siyang talikuran ang daan ng kidlat ng silanganan. Kinabukasan, binisita ko ang ate ko at pagkatapos ng hapunan, isang brother ang dumating at magiliw akong binati. Pero noong panahong iyon, nag-iingat ako sa kanya. Sinabi ng brother, Sister, ano ang pananaw mo sa pagdating ng Panginoon? Sinabi ko, kung nananampalataya ka sa Panginoon, maaari nating pag-usapan ang mga bagay mula sa Biblia. Pero kung naririto ka para kumbinsihin akong maniwala sa kidlat ng silanganan, wala tayong pag-uusapan. Naniniwala lang ako sa mga salita ng Biblia at hindi ako naniniwala sa kahit ano maliban sa Biblia. Sinabi ng brother, nauunawaan ko ang damdamin mo. Kumakapit ako dati sa Biblia tulad mo. Kaya pag-usapan natin ang paksang ito ngayon. Noong sandaling iyon, naalala ko ang sinabi ni Brother Jang. Gaano man kalalim o kaganda pakinggan ang kanilang pangangaral, huwag na huwag makikinig dito para hindi mailihis. Kaya, gumawa ako ng dahilan at sinabi kong pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Kinabukasan, 2 sister ang dumating at patuloy akong gumawa ng mga dahilan para tanggihan sila. Noong oras na iyon, gusto ko na lang umuwi. Gayunpaman, mahigit kalahating talampakan ang kapal ng niyebe sa labas at tumigil na sa pagbiyahe ang mga bus.
Kaya hindi ako makaalis. Nakakaramdam ako ng pagkabalisa at hindi ako mapalagay. At tanging ang mga sinabi ni Brother Jang ang patuloy na tumatakbo sa isip ko. Hinimok ako ng 2 sister na makinig ng mabuti. Kung hindi, ay palalampasin ko ang pagkakataong salubungin ang pagdating ng Panginoon. Nagpatuloy ang isa sa kanila. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y pagbubuksan." Sa pahayag, sinasabi, "Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia." Kung hindi natin bubuksan ang ating puso sa Diyos, paano niya tayo bibigyang liwanag? Nakita kong bawat isa sa kanila ay kumikilos ng may dignidad, kagandahang asal, at pagmamahal. Gaano man kasama ko sila itinrato, hindi sila kailanman nagalit sa akin, at patuloy lang nila akong ginagabayan sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Hindi sila katulad ng sinabi ni Brother Jang, at hindi na ako nakaramdam ng labis na pagsalungat sa kanila. Sa 3 araw, ilang brother at sister ang dumating. Sinabi ko sa kanila, "Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang mga salita sa Biblia ay pawang mga salita ng Diyos, at ang pananampalataya sa Panginoon ay hindi maaaring ihiwalay sa Biblia. Kung hindi ninyo babasahin ang Biblia, hindi ba't lumilihis kayo sa daan ng Panginoon?" Sinabi ng isang brother, "Tingnan muna natin kung sino ang nagsabi ng pariralang, 'Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos,' at kung mayroon bang anumang batayan para rito sa mga salita ng Diyos. Hindi kailanman sinabi ng Panginoong Hesus na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At ang pariralang, 'Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos,' ay sinabi ni Pablo, hindi ng Panginoong Hesus. Habang sinasabi niya ito, inilabas niya ang Biblia at ipinakita sa akin ang talatang, 'Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos.' Tiningnan ko, at totoo nga, si Pablo ang nagsabi nito, hindi ang Panginoong Hesus. Kadalasan ay nakatuon lang ako sa pagbabasa ng talatang ito. Pero, paanong hindi ko napansin ang isyong ito? Pagkatapos, binasa ng isang brother ang isang sipi mula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos sa akin. Ngayon, palaging iniisip ng mga tao na ang Biblia ay Diyos at na ang Diyos ay ang Biblia. Kaya, naniniwala rin sila na ang mga salita sa Biblia ay ang tanging mga salita na binigkas ng Diyos, at lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Iniisip pa ng lahat ng nananampalataya sa Diyos na bagamat lahat ng 66 na aklat ng luma at bagong tipan ay isinulat ng mga tao, lahat ng ito ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng pagkasi ng Diyos at isang talaan ng mga pagbigkas ng banal na Espiritu. Ito ang baluktot na pagkaarok ng tao at hindi ito lubos na naaayon sa mga totoong nangyari. Sa katunayan, maliban sa mga aklat ng propesiya, karamihan sa lumang tipan ay talaan ng kasaysayan. Ang ilan sa mga liham sa bagong tipan ay nagmula sa mga karanasan ng mga tao, at ang ilan ay nagmula sa kaliwanagan ng banal na Espiritu. Ang mga liham ni Pablo, halimbawa, ay nagmula sa gawain ng tao. Resulta ang lahat ng ito ng kaliwanagan ng banal na Espiritu
at isinulat ang mga ito para sa mga iglesia at mga salitang nagpapayo at naghihikayat sa mga kapatid sa mga iglesia. Hindi ito mga salitang sinabi ng banal na Espiritu. Hindi makapagsasalita si Pablo sa ngalan ng banal na Espiritu, at hindi rin siya isang propeta, at lalong hindi siya nakakita ng mga pangitain na nakita ni Juan. Ang kanyang mga liham ay isinulat para sa mga iglesia ng Efeso, Corinto, Galacia, at iba pang mga iglesia noong panahong iyon. Kaya, ang mga liham ni Pablo sa Bagong Tipan ay mga liham ni Pablo para sa mga iglesia at hindi mga pagkasi mula sa banal na Espiritu, ni hindi ito mga tuwirang pagbigkas ng banal na Espiritu. Mga salita lamang ito ng pagpapayo, pag-aaliw, at paghihikayat na isinulat niya para sa mga iglesia habang ginagampanan ang kanyang gawain. Kaya, isang talaan din ito ng karamihan ng ginawa ni Pablo sa panahong iyon. Isinulat ang mga ito para sa lahat ng kapatid sa Panginoon at upang makinig ang mga kapatid sa mga iglesia sa panahong iyon sa kanyang payo at sumunod sila sa daan ng pagsisisi ng Panginoong Hesus. Hinding-hindi sinabi ni Pablo na lahat ay kailangang kumain at uminom ng mga bagay na isinulat niya, mga iglesia man sila noong panahong iyon o sa hinaharap, ni hindi niya sinabi na ang kanyang mga salita ay nagmulang lahat sa Diyos. Sadya lamang na, ayon sa sitwasyon ng mga iglesia sa panahong iyon, siya ay nakipagbahaginan sa mga kapatid at hinikayat sila at binigyang inspirasyon silang manalig, at nangaral o nagpaalala lang siya sa mga tao at hinikayat sila. Ang kanyang mga salita ay batay sa kanyang sariling pasanin at sinuportahan niya ang mga tao sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ginampanan niya ang gawain ng isang apostol ng mga iglesia noong panahong iyon, isa siyang manggagawa na ginamit ng Panginoong Hesus, at kaya kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad para sa mga iglesia, isagawa ang gawain ng mga iglesia, at malaman ang mga kalagayan ng mga kapatid. At dahil dito, sumulat siya ng mga liham para sa lahat ng kapatid na nasa Panginoon. Lahat ng sinabi niya na nakapagpapatibay sa mga tao at positibo ay tama. Pero hindi nito kinatawan ang mga pagbigkas ng banal na Espiritu at hindi nito maaaring katawanin ang Diyos. Kung tatratuhin ng mga tao ang mga talaan ng mga karanasan at mga liham ng isang tao bilang mga salitang sinambit ng banal na Espiritu sa mga iglesia, iyan ay isang napakasamang pagkaunawa at napakalaking kalapastanganan. Nagpatuloy ang brother. Napakalinaw ng mga salita ng Diyos. Sa lumang tipan, bukod sa mga aklat ng propesiya na inihayag ng Diyos na si Jehovah sa mga propeta, karamihan ay mga tala ng mga karanasan ng mga tao sa gawain ng Diyos noong kapanahunan ng kautusan. Halimbawa, kung paano lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, ang mga karanasan ni Jacob, David, Solomon, at iba pa. Ang lahat ng ito ay mga karanasan ng mga tao at hindi matatawag na kinasihan ng Diyos. Ang mga salitang kinasihan ng Diyos sa Biblia ay malinaw na minarkahang lahat gamit ang mga katagang tulad ng ganito ang sinasabi ni Jehovah at ito ang sinasabi ni Jehovah. Nakatala sa Bagong Tipan ang gawain ni Jesus at ang mga salita ng Panginoong Hesus dito ay mga salita ng Diyos. Ang aklat ng pahayag ay ang pangitaing nakita ni Juan sa isla ng Patmos at ito ay kinasihan ng Diyos at ito ay salita ng Diyos. Ang natitira ay mga salita ng mga tao at kaalamang batay sa karanasan. At kahit na ang mga salita ng mga tao ay may kaliwanagan ng banal na Espiritu, hindi ito matatawag na mga salita ng Diyos
o kinasihan ng Diyos. Ang Biblia ay isa lamang talang pangkasaysayan ng gawain ng Diyos, isang patutuo ng gawain ng Diyos. At hindi lahat ng salita sa Biblia ay kinasihan ng Diyos. Kung ituturing natin ang lahat ng salita sa Biblia bilang kinasihan ng Diyos at tatratuhin ang mga ito bilang mga salita ng Diyos, hindi ba't isa itong kalapastanganan sa Diyos? Nang marinig kong sinabi ito ng brother, pakiramdam ko ay naliwanagan ang puso ko at naisip ko, kaya ang Biblia ay hindi lahat kinasihan ng Diyos. May mga salita rin ng mga tao rito. Kung ituturing nating mga salita ng Diyos ang mga salita ng mga tao, isa itong kalapastanganan sa Diyos. Hindi ko na maaaring haluan pa ang mga salita ng Diyos ng mga salita ng mga tao. Sa lokal na simbahan, wala pang sino man ang tumukoy ng napakalinaw sa pagkakaiba sa pagitan ng mga salita ng Diyos at ng mga salita ng mga tao. Ito ang unang beses na nakarinig ako ng gayong pagbabahaginan. Nagpatuloy ang brother. Inakala ko rin dati na bukod sa Biblia, wala nang iba pang gawain o mga salita ng Diyos, na lahat ng salita ng Diyos ay nakatala sa Biblia, at na ang mga salita ng Diyos sa Biblia ay buo at kumpleto. Pero nakaligtaan natin ang isang mahalagang issue. Nang marinig kong sinabi niya ito, napukaw ang pagkamausisa ko at mabilis akong nagtanong. Anong mahalagang issue ang nakaligtaan natin? Tinanong niya ako. Sabihin mo sa akin, alin ang nauna, ang Diyos o ang Biblia? Mas dakila ba ang Diyos o mas dakila ang Biblia? Nagulat ako nang itanong niya ito. Wala pang sino mang nagtanong sa akin ito at talagang hindi ako nakaimik. Natandaan kong binabanggit sa unang kabanata ng Henesis ang paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay. Nang umiral ang Diyos, wala pang Biblia, kaya syempre, nauna ang Diyos. Ibinulalas ko, nauna ang Diyos, pagkatapos ang Biblia. Syempre, mas dakila ang Diyos. Pagkasabi nito, nakaramdam ako ng kagyat na kaliwanagan. Lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos, kaya tiyak na mas dakila ang Diyos. Pero dati, dinakila ko ang Biblia higit sa Diyos. Hindi ba't mali iyon? Nagpatuloy ang brother. Nauna ang gawain at mga salita ng Diyos, pagkatapos ay ang tala ng Biblia. Kaya, kung lilimitahan natin ang Diyos sa Biblia at iisiping walang mga salita ng Diyos sa labas ng Biblia, tama ba ang pananaw na ito? Tingnan natin kung ano ang sinabi ng Panginoong Hesus. Sa Juan, Kapitulo 16, versikulo 12 hanggang 13, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo kakayanin. Gayunman ay kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sa Pahayag, Kapitulo 2, versikulo 7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakainin ng mula sa punong kahoy ng buhay na nasa gitna ng paraiso ng Diyos. Malinaw na sinabi sa atin ng Panginoong Hesus na maraming bagay ang hindi pa niya nasasabi sa mga tao dahil hindi pa ito kayang unawain ng mga tao noong panahong iyon. Kaya, kapag nagbalik ang Panginoon sa mga huling araw, magpapahayag siya ng mas marami pang salita at bubuksan niya ang lahat ng hiwaga ng katotohanan sa sangkatauhan
nang sa gayon ay maunawaan nila ito at makapasok sila rito. Inihula rin sa aklat ng pahayag na sa mga huling araw, magsasalita ang banal na espiritu sa lahat ng iglesia. Bubuksan ang maliit na balumbon at ang nakatagong mana ay ibibigay sa mga tao sa mga huling araw. Kung walang mga salita mula sa Diyos sa labas ng Biblia, paano matutupad ang mga propesiyang ito? Sa makatwid, kapag dumating ang Diyos sa mga huling araw, magpapahayag siya ng mas marami pang salita na wala sa mga ito ang nasa Biblia. Natandaan kong totoong sinabi ng Panginoong Hesus ang gayong mga salita. Ang mga salita ng Diyos ay sadyang hindi mauubos at napakasagana. Ang sabihing walang mga salita ng Diyos sa labas ng Biblia ay talagang hindi naaayon sa mga katunayan. Ang sinabi niya ay umaayon sa Biblia. Pero naalala ko na sinasabi sa aklat ng pahayag, aking pinapatotohanan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung may sino man na magdagdag sa mga bagay na ito, idadagdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis mula sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Sinasabi ng mga tao ng kidlat ng silanganan na gumawa ang Diyos ng bagong gawain at nagsalita ng mga bagong salita na nangangahulugang mga salita sa labas ng Biblia. Hindi ba't pagdaragdag ito sa Biblia? Kung tatanggapin ko ang ipinangaral nila, tatanggap ako ng mga salita sa labas ng Biblia na isang pagkakanulo sa Panginoon. Kaya gumawa ako ng dahilan at lumabas, hindi na nagnanais pang makinig. Sa gabi, pabiling-biling ako, hindi makatulog. Naisip ko ang tungkol sa sinabi ng brother na ito at tungkol sa kung gaano ito kaganda at nakabatay lahat sa Biblia. Kung ang sinabi ni Brother Jang na wala nang magiging salita ng Diyos sa labas ng Biblia ay totoo, kung gayon ay hindi matutupad ang propesiya ng Panginoon at hindi mabubuksan ang maliit na balumbon. Pero naalala ko kung paanong sinabi ni Brother Jang sa isang espesyal na pagtitipon na ang mga taong iyon ay bihasa sa Biblia at gaano man kalalim o kaganda pakinggan ang kanilang pangangaral, hindi namin sila dapat pakinggan. Kaya nag-alala pa rin ako. Paano kung maniwala ako sa maling bagay? Sa ika-4 na araw, sinabi ko sa kanila, sinasabi sa pahayag 22, aking pinapatotohanan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung may sino man na magdagdag sa mga bagay na ito, idadagdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis mula sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Malinaw na sinasabi ng 2 talatang ito na hindi dapat dagdagan o bawasan ang Biblia. Binabasa ninyo ang mga salita lang ng makapangyarihang Diyos. Hindi ba't pagwawaksi iyon ng mga salita ng Panginoon? Kung maniwala ako sa maling bagay, hindi lang ako hindi tatanggap ng pagsang-ayon ng Diyos, kundi maghahatid din ang Diyos ng mga sakuna sa akin. Pagkarinig nito, ngumiti ang brother at sinabing, kaya pala nag-aalala ka sa mga bagay na ito. Ang mga salita ng Diyos ay pawang katotohanan at hindi kailanman lilipas kahit kailan.
Ito ay lubos na totoo. Kapag sinasabi ng Biblia na walang sino man ang dapat magdagdag o magbawas sa Biblia, nangangahulugan itong hindi iyon maaaring gawin ng tao. Pero kung ang Diyos ay personal na darating para gumawa at magpahayag ng kanyang mga salita, hindi natin masasabing isa itong pagdaragdag. Tulad ng kung paanong gumawa ang Panginoong Hesus ng bagong gawain at nagpahayag ng mga bagong salita batay sa kapanahunan ng kautusan, masasabi ba nating nagdagdag siya sa lumang tipan? Noong sandaling iyon, naisip ko, oo, sinasabi ng Biblia na walang sino man ang dapat magdagdag o magbawas sa mga propesiya. Pero hindi nito sinasabing hindi na magsasalita ang Diyos ng mga bagong salita. Noong sandaling iyon, naging maliwanag ang puso ko at naging medyo interesado ako sa pakikipagbahaginan ng brother. Nagpatuloy ang brother sa pagbabasa sa akin ng ilang mga salita ng Diyos. Kaya nakakuha ako ng ilang mas mahusay na pangunawa tungkol sa panloob na kwento ng Biblia at kung paano tratuhin ng maayos ang Biblia. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kailangan bang ilapat ng Diyos ang mga regulasyon sa kanyang gawain? At ang Diyos ba ay dapat na gumawa ayon sa mga propesiya ng mga propeta? Kung tutuusin, alin ang mas dakila, ang Diyos o ang Biblia? Bakit kailangang gumawa ang Diyos ng naaayon sa Biblia? Maaari kaya na walang karapatan ang Diyos na higitan ang Biblia? Hindi ba maaaring humiwalay ang Diyos sa Biblia at gumawa ng ibang gawain? Bakit hindi ipinangili ni Jesus at ng kanyang mga disipulo ang araw ng Sabat? Kung magsasagawa siya ayon sa Sabat at nang ayon sa mga utos ng lumang tipan, bakit hindi nangilin si Jesus sa Sabat nang dumating siya at sa halip ay naghugas ng mga paa, nagtaklob ng ulo, naghati-hati ng tinapay, at uminom ng alak? Hindi ba wala itong lahat sa mga utos ng lumang tipan? Kung sinunod ni Jesus ang lumang tipan, bakit niya nilabag ang mga regulasyong ito? Dapat mong malaman kung alin ang nauna, ang Diyos o ang Biblia. Bilang Panginoon ng Sabat, hindi ba siya maaaring maging Panginoon din ng Biblia? Ang gawain na ginawa ni Jesus sa panahon ng bagong tipan ay nagpasimula ng bagong gawain. Hindi siya gumawa ayon sa gawain ng lumang tipan at hindi rin niya ginamit ang mga salita na sinabi ni Jehovah ng lumang tipan. Ginawa niya ang kanyang sariling gawain at gumawa siya ng mas bagong gawain, gawain na mas mataas kaysa sa kautusan. Kaya sinabi niya, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito, hindi upang sirain ito, kundi upang tuparin ang mga ito. Kaya, alinsunod sa kung ano ang naisakatuparan niya, maraming regulasyon ang nalabag. Sa araw ng Sabat, nang dinala niya ang mga alagad sa mga taniman ng trigo, sila ay kumuha at kumain ng mga uhay. Hindi niya sinunod ang Sabat at sinabi niya, ang anak ng tao ay Panginoon maging sa araw ng Sabat. Noong panahong iyon, ayon sa mga tuntunin ng mga Israelita, sino man ang hindi mangilin sa Sabat ay babatuhin hanggang sa kamatayan. Si Jesus, gayunman, ay hindi pumasok sa templo ni nangilin sa Sabat, at ang kanyang gawain ay hindi ginawa ni Jehovah sa panahon ng lumang tipan. Sa makatwid, nahigitan ng gawain na ginawa ni Jesus ang kautusan ng lumang tipan. Ito ay mas mataas kaysa rito at hindi siya umayon sa lumang tipan sa paggawa ng kanyang gawain. Noong kapanahunan ng biyaya, hindi gumawa si Jesus ayon sa kautusan ng lumang tipan
at humiwalay na sa mga regulasyong iyon. Ngunit mahigpit na kumapit ang mga Israelita sa mga kasulatan at kinondena nila si Jesus. Hindi ba't pagtanggi ito sa gawain ni Jesus? Ngayon, mahigpit ding kumakapit ang relihiyosong mundo sa Biblia at sinasabi ng ilang tao, ang Biblia ay isang banal na aklat at ito ay dapat basahin. Sinasabi ng ilang tao na kailanman ang gawain ng Diyos ay hindi maaaring iwaksi. Ang lumang tipan ay kasunduan ng Diyos sa mga Israelita at hindi maaaring isantabi at ang Sabat ay dapat laging ipangilin. Hindi ba't baligho sila? Bakit hindi ipinangili ni Jesus ang Sabat? Siya ba'y nagkakasala? Sino ang maaaring lubos na makaunawa sa usaping ito? Paano man basahin ng mga tao ang Biblia, magiging imposibleng malaman ang gawain ng Diyos gamit ang kanilang abilidad na umarok. Hindi lamang sila hindi makakakuha ng dalisay na kaalaman tungkol sa Diyos, kundi magiging higit na napakasama ng kanilang mga kuro-kuro, kung kaya't magsisimula silang tumutol sa Diyos. Kung hindi dahil sa pagkakatawang tao ng Diyos ngayon, mawawasak ang mga tao ng sarili nilang mga kuro-kuro at sila'y mamamatay sa gitna ng pagkastigo ng Diyos. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, nakipagbahaginan ang brother. Mula sa mga salita ng Diyos, nauunawaan natin na pagkatapos ng gawain ng Diyos, itinala at tinipon ng mga tao ang mga katunayan ng gawain ng Diyos, at ito ang naging Biblia. Ang Biblia ay isa lamang aklat pang kasaysayan at isang tala ng dalawang naunang yugto ng gawain ng Diyos. Ang Biblia ay patotoo ng Diyos na nagsisilbi sa gawain ng Diyos at hindi ito para limitahan ang gawain ng Diyos. Itinatala ng lumang tipan ang gawain ni Jehovah sa kapanahunan ng kautusan. Pangunahing itinatala kung paano nilikha ng Diyos ang mundo at ang kanyang gawain sa kapanahunan ng kautusan. Itinatala ng bagong tipan ang gawain ng Diyos sa kapanahunan ng biyaya. Itinatala ang gawain at mga salita ng Panginoong Hesus. Tinatawagan ang mga tao na magsisi at mangumpisal, mahalin ang kanilang kapwa gaya ng kanilang sarili, at magpatawad ng makapitumpung ulit na 7, pati na rin ang pagpapatawad ng Panginoong Hesus sa mga kasalanan, pagpapagaling sa may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, pagbuhay sa mga patay, at iba pa. Hindi ba't ang gawain at mga salita ng Panginoong Hesus ay nasa labas din ng nakatala sa lumang tipan? Sa paningin ng tao, hindi ba't lumampas din ito sa Biblia? Ngunit, hindi ito isang pagdaragdag sa labas ng Biblia, kundi isang pagtataas sa gawain ng Diyos. Ngayon, dumating na ang makapangyarihang Diyos na itinatatag batay sa gawain ng kapanahunan ng biyaya para buksan ang gawain ng kapanahunan ng kaharian at nagpahayag siya ng mga bagong salita. Ito ang mga salita ng banal na Espiritu sa mga iglesia na inihula sa pahayag at nabuksan na ang maliit na banumbon. Paanong masasabing may idinagdag sa Biblia? Ito ay isang ganap na ibang usapin. Kapag nakita ng mga tao na nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng napakaraming katotohanan, na naihayag na ang mga hiwaga ng maliit na balumbon, at na ang mga salitang ito ay ang mismong kailangan ng sangkatauhan ngayon, mga katotohanang may kinalaman sa kung maliligtas ba ang sangkatauhan at makakapasok sa kaharian ng langit, babalik pa rin ba ang mga tao sa relihiyon at makikinig sa pangangaral ng Biblia araw-araw? Tulad ng mga sumunod sa Panginoon sa kapanahunan ng biyaya,
Nang marinig nilang nagpahayag ang Panginoong Hesus ng mga bagong salita at gumawa ng bagong gawain, pupunta pa rin ba sila sa templo para pakinggan ang mga Pariseyo na mangaral ng lumang tipan? Kung tatanggihan natin ang mga bagong salita ng Diyos dahil ang bagong gawain ng Diyos ay lumalampas o nakahihigit sa Biblia, hindi ba't ginagawa natin ang parehong pagkakamali ng mga Pariseyo na sumalungat sa Diyos? Ganap akong nakumbinsi ng mga salita ng brother at wala akong pagpapabulaan. Talagang sinamba ko ang Biblia at itinaas ng higit sa Diyos. Naunawaan ko rin na ang hindi pagbabasa ng Biblia ng mga tao ng kidlat ng silanganan ay hindi nangangahulugang itinatanggi nila ang Biblia. Sa halip, sumusunod sila sa mga yapak ng gawain ng Diyos. Tulad ng pagtuon ng mga mananampalataya sa Panginoon sa bagong tipan, hindi ito nangangahulugang lumihis sila sa daan ng Diyos. Napagtanto kong hindi na ako maaaring magpatuloy sa maling daang ito. At na kung ang makapangyarihang Diyos ay totoong ang nagbalik na Panginoon, at nabigo akong maingat na magsiyasat at pinalampas ko ang pagkakataong salubungin ang pagbabalik ng Panginoon, hindi ba't magiging isa akong hangal na birhen? Nanalangin ako sa Panginoon. Panginoon, kung totoong nagbalik ka na, handa akong isantabi ang sarili kong mga kuro-kuro at sundin ang kaliwanagan at patnubay ng banal na Espiritu. Kung ito ang iyong gawain, pakiusap, bigyang liwanag mo ako para makilala ko ang iyong tinig. Pagkatapos kong manalangin ng ganito, nakaramdam ako ng malaking kapayapaan at kapanatagan sa aking puso. Pagkatapos, nagbasa pa kami ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang Diyos mismo ang buhay at ang katotohanan, at sabay na umiiral ang kanyang buhay at katotohanan. Ang mga walang kakayahang magkamit ng katotohanan ay tiyak na hindi magkakamit ng buhay. Kung wala ang patnubay, pagsuporta at pagtustos ng katotohanan, ang tanging makakamit mo ay mga salita lamang, mga doktrina, at higit pa rito, kamatayan. Laging naririyan ang buhay ng Diyos at umiiral ng sabay ang kanyang katotohanan at buhay. Kung hindi mo matatagpuan ang pinagmula ng katotohanan, hindi mo makakamit ang pampalusog ng buhay. Kung hindi mo makakamit ang panustos ng buhay, tiyak na hindi ka magkakaroon ng katotohanan at bukod sa mga imahinasyon at mga kuro-kuro, ang iyong buong pagkatao ay maglalaman ng walang iba kundi ang laman mo, ang umaalingasaw mong laman. Dapat mong malaman na hindi maituturing na buhay ang mga bastang salita ng mga aklat. Hindi maaaring idambana bilang ang katotohanan ang mga talaan ng kasaysayan. At ang mga regulasyon sa nakaraan ay hindi maaaring magsilbing isang ulat ng mga kasalukuyang salita ng Diyos. At tanging ang mga salitang ipinahayag ng Diyos kapag pumaparito siya sa lupa at namumuhay kasama ng tao, ang siyang katotohanan, buhay, mga layunin ng Diyos, at kanyang kasalukuyang paraan ng paggawa. Kung kukuhain mo ang mga talaan ng mga salitang sinabi ng Diyos noong mga nagdaang panahon at kakapit sa mga ito hanggang ngayon, ikaw ay nagiging isang arkeologo. Sa gayong kaso, ang pinakaangkop na paraan ng paglalarawan sa iyo ay isang dalubhasa sa pananaliksik sa mga relikya ng kasaysayan. Palagi kang naniniwala sa mga bakas ng gawaing ginawa ng Diyos noong mga nagdaang panahon. Naniniwala ka lamang sa anino ng Diyos na naiwan mula noong dati siyang gumawa sa gitna ng mga tao. At naniniwala lamang sa daang sinabi ng Diyos sa kanyang mga tagasunod noong nakalipas na mga panahon.
Pero hindi ka naniniwala sa oryentasyon ng gawain ng Diyos ngayon. Hindi ka naniniwala sa maluwalhating mukha ng Diyos ngayon. At hindi ka naniniwala sa daan ng katotohanan na kasalukuyang ipinapahayag ng Diyos. Sa makatwid, hindi maikakailang nangangarap ka ng gising na ganap nang wala sa realidad. Kung ngayon ay nananatili ka pa ring nakakapit sa mga salitang walang kakayahang magbigay ng buhay sa mga tao, kung gayon ay isa kang walang pag-asang piraso ng bulok na kahoy dahil masyado kang konserbatibo, masyadong mahirap pakitunguhan, masyadong hindi tinatabla ng katwiran. Ang Kristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay at naghahatid ng pangmatagalan at walang katapusang daan ng katotohanan. Ang katotohanan ito ang landas kung saan nakakamit ng tao ang buhay at ito ang tanging landas para makilala ng tao ang Diyos at masang-ayunan ng Diyos. Kung hindi mo hinahanap ang daan ng buhay na ibinigay ni Kristo ng mga huling araw, kung gayon ay hindi mo kailanman makakamit ang pagsang-ayon ni Jesus at hindi ka magiging kalipikado na pumasok sa pintuan ng kaharian ng langit sapagkat pareho kang isang puppet at bilanggo ng kasaysayan. Ang mga kinokontrol ng mga regulasyon, ng mga salita, at ng mga gapos ng kasaysayan ay hindi kailanman makakapagkamit ng buhay o ng walang hanggang daan ng buhay. Ito ay dahil ang tanging nakakamit nila ay maruming tubig na kanilang kinapitan sa loob ng libu-libong taon sa halip na ang tubig ng buhay na dumadaloy mula sa trono. Ang mga hindi natutustusan ng tubig ng buhay ay mananatiling mga bangkay, mga laruan ni Satanas, at mga anak ng impyerno magpakailanman. Kung gayon, paano nila masisilayan ang Diyos? Naghahangad ka lang na kumapit sa nakaraan, na manatili sa iyong kinalalagyan at panatilihin ang mga bagay-bagay, at hindi naghahangad na baguhin ang kasalukuyang kalagayan at iwaksi ang kasaysayan. Kung gayon, hindi ba't palagi kang magiging kaaway ng Diyos? Hindi mapipigilan at makapangyarihan ang mga hakbang ng gawain ng Diyos, tulad ng rumaragasang mga alon at dumadagundong na mga kulog. Subalit, pasibo kang nakaupo na naghihintay ng pagkawasak, kumakapit sa luma at naghihintay na dumating na lang sa iyo ang mga bagay. Sa ganitong paraan, paano ka maituturing na isang taong sumusunod sa mga yapak ng kordero? Paano nito maipapakita na ang Diyos na kinakapitan mo ay ang Diyos na palaging bago at hindi kailanman luma? At paano ka maihahatid ng mga salita sa mga nanilaw mong libro patawid sa panibagong kapanahunan? Paano ka maaakay ng mga ito na hanapin ang mga hakbang ng gawain ng Diyos? At paano ka madadala ng mga ito paakyat sa langit? Ang hawak mo sa mga kamay mo ay ang mga salita lamang na makapagbibigay ng panandaliang ginhawa, hindi ang mga katotohanang kayang magbigay ng buhay sa iyo. Ang mga salita ng mga kasulatang binabasa mo ay pinagyayaman lamang ang dila mo. Ang mga ito ay hindi mga salita ng karunungan na makatutulong sa pag-unawa mo sa buhay ng tao. Ang mga ito ay lalong hindi ang landas na kayang maghatid sa iyo sa pagiging perpekto. Hindi ba't nagdudulot sa iyo ng pagninilay-nilay ang pagkakaibang ito? Hindi ba't binibigyan ka nito ng kabatiran sa mga misteryong nakapaloob dito? May kakayahan ka bang dalhin ang sarili mo sa langit upang makipagtagpo sa Diyos nang ikaw lang? Kung wala ang pagdating ng Diyos, kaya mo bang dalhin ang sarili mo sa langit upang matamasa ang kasiyahang pampamilya kasama ang Diyos? Nananaginip ka pa rin ba ngayon? Hinihikayat kita, kung gayon, na tumigil na sa pananaginip at tingnan kung sino ang gumagawa ngayon. Tingnan kung sino ang gumagawa ngayon ng gawain ng pagliligtas sa tao sa mga huling araw. Kung hindi mo gagawin,
hindi mo kailanman makakamit ang katotohanan at hindi mo kailanman makakamit ang buhay. Inilantad ng Diyos ang tunay kong kalagayan. Alam na alam kong ang Diyos ang katotohanan, ang daan at ang buhay, at na ang kasaganaan ng Diyos ay hindi mauubos at hindi kailanman matutuyo. Ngunit, mapagmatigas akong kumapit sa gawaing ginawa ng Panginoong Hesus sa nakaraan. Nagbalik na ang Panginoon sa mga huling araw at gumagawa ng bagong gawain. Pero kumakapit pa rin ako sa mga nakaraang salita at gawain ng Panginoon sa kasalukuyang panahon. Hindi ba't ako ang arkeologong tinutukoy ng Diyos? Hindi na kumakapit ang Panginoon sa kanyang nakaraang gawain at nagsimula na siya ng bagong gawain. Pero kumapit ako sa nakaraang gawain ng Diyos. Ginagamit pa nga ito para sukatin ang kanyang bagong gawain. Hindi ba't sinasalungat ko ang Diyos dito? Kung kakapit pa rin ako sa Biblia at hindi tatanggapin ang daan ng buhay na itinutustos ni Kristo sa mga huling araw, kung gayon, ang pananampalataya ko sa Panginoon hanggang sa wakas ay hindi magdadala sa akin ng buhay, ni ng pagsang-ayon ng Panginoon, lalong hindi ang payagan akong makapasok sa kaharian ng langit. Tumago sa puso ko ang mga salita ng Diyos at napuno ako ng kahihiyan. Nag-init ang mukha ko at nakaramdam ako ng matinding pagkondena sa puso ko. Noong sandaling iyon, kapwa ako masaya at nahihiya. Masaya ako dahil sa wakas ay nakita ko na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pero nahihiya ako dahil naging napakabulag ko. Bulag na sumamba sa mga tao at naniwala sa mga walang batayang tsismis. At dahil paulit-ulit kong tinanggihan ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, iniisip na tapat ako sa Panginoon. Naging napakahangal at napakatigas ng ulo ko. Noon, naniwala ako sa walang batayang mga tsismis at isinara ang simbahan at hinila ko papabalik sa relihiyosong simbahan ang mga kapatid na katatanggap pa lang sa makapangyarihang Diyos. Gumawa ako ng maraming masasamang bagay. Araw-araw akong abala sa gawain ng lokal na simbahan. Hindi ba't ginagawa kong abala ang sarili ko sa pagsalungat sa Diyos at pagkontra sa Kanya? Ang kasamaang ginawa ko ay walang ipinagkaiba sa ginawa ng mga Pariseyo o ng mga Saduseyong Hudyo. Isinara ko ang pinto sa kaharian ng langit para sa aking mga kapatid. Hindi ako pumasok at hindi ko rin sila hinayaang pumasok. Gumawa ako ng napakaraming masasamang bagay na kontra sa Diyos. Pero hindi ako pinakitunguhan ng Diyos ayon sa aking masasamang gawa. Sa halip, ay nagsugo siya ng mga kapatid para ipangaral sa akin ang ebanghelyo na nagdala sa akin sa harap niya. Talagang hindi ako karapat-dapat sa ganito kalaking pagmamahal mula sa Diyos. Hindi ko na mapigilan ang paninisi sa sarili at pagkadama ng pagkakasala sa aking puso. At lumuhod ako sa aking kama para manalangin at magtapat sa Diyos. Panginoon, narinig ko ang iyong tinig at totoong nagbalik ka na. Sobrang nasasabik at masaya ako, pero puno rin ako ng pagsisisi. Nagsugo ka ng mga tao para dalhin sa akin ang mabuting balita, para ipangaral sa akin ang ebanghelyo, pero hindi lang ako hindi nakinig, kundi patuloy pa akong naniwala sa walang batayang mga tsismis na ikinalat ng mga leader ng relihiyon at pinanghawakan ko ang aking mga kuro-kuro at paulit-ulit kong isinara ang pinto sa iyo. Hinadlangan ko rin ang aking mga kapatid sa paglapit sa iyo. Tulad ng mga Pariseyo, nilimitahan kita sa loob ng mga kasulatan. O Diyos,
nagkamali ako ng husto. Napakabulag ko. Nais kong magtapat at magsisi sa iyo. Ayaw ko nang tahakin pa ang landas ng mga Pariseo at handa akong sumunod sa mga yapak ng iyong gawain. Pagkatapos manalangin, nakaramdam ang puso ko ng labis na kaliwanagan at kapanatagan. Para bang naging ibang tao ako. Sa mga sumunod na araw, sa pamamagitan ng pagtitipon at pakikipagbahaginan ng mga salita ng Diyos, kasama ang mga kapatid mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, lahat ng kalituhan sa aking puso ay nalutas. Lubos kong nakumpirma sa aking puso na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus na matagal ko nang hinihintay. Sobrang napukaw ang puso ko. At gusto kong magmadaling bumalik at ibahagi ang napakagandang balitang ito sa aking mga kapatid. Una akong nagpunta sa bahay ng nanay ko at napabalik loob ko ang ilang kapatid. Kalaunan, bumalik ako sa aming lugar at ipinangaral ang ebanghelyo kay Sister Lee mula sa aking denominasyon. Tuwang-tuwa si Sister Lee nang marinig ito at handang siyasatin ang tunay na daan. Pero hindi inaasahan, ginulo siya at hinila pabalik ng mga katrabaho mula sa lokal na simbahan. Kalaunan, nang malaman ng mga katrabaho mula sa lokal na simbahan na tinanggap ko na ang makapangyarihang Diyos, pinatalsik nila ako. Hindi nila ako nalimitahan at nagpatuloy akong mangaral ng ebanghelyo. Nang makitang hindi nila ako mapigilan, nagsimula silang gumamit ng mga mas malumanay na taktika. Nagsugo sila ng mga tao ng dala-dalawa o tatlo-tatlo sa bahay ko. Umiiyak at nagmamakaawang bumalik ako sa lokal na simbahan. Humingi sila ng tawad sa akin, sinasabing hindi nila ako dapat pinatalsik. Naisip ko ang lahat ng taon na ginugol ko kasama sila sa pangangaral ng ebanghelyo, sa pagsuporta sa aking mga kapatid, at sa pagdalo sa mga pagtitipon ng mga katrabaho ng magkakasama. Lahat ng alaalang ito ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan na parang isang pelikula. Talagang nabagabag ako, kaya nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, ano ang dapat kong gawin? Mayroon pa rin akong natitirang damdamin para sa kanila at hindi ko ito mabitiwan. Pero alam ko ring nagbalik ka na para gawin ang gawain ng paghatol at paglilinis. At na kung babalik ako sa relihiyon kasama sila, ipagkakanulo kita. Ayaw kong sayangin ang iyong pagliligtas. Hindi ako maaaring maging isang taong walang konsensya. Pagkatapos manalangin, bigla kong naalala ang mga salita ng Diyos na binasa sa akin ng aking brother. Ang bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa mga tao sa panlabas ay mukhang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao na para bang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panggugulo ng tao. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos at hinihingi nito sa mga tao na manindigan sa kanilang patotoo para sa Diyos. Gaya ng si Job ay sinubok, halimbawa, sa likod ng mga eksena, nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos at ang nangyari kay Job ay mga gawa ng mga tao at ang panggugulo ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo ay ang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos. Sa likod nito ay isang labanan. Niliwanagan ng mga salita ng Diyos ang puso ko. At sa wakas ay naunawaan ko na ang pagpapadala nila ng mga kapatid para magmakaawa sa akin
at magsabi ng mga pambubola para itaas ako, ay naglalaman ng mga pakana ni Satanas. Sinusubukan nilang gamitin ang malumanay na taktikang ito para ilihis ako, para ipagkanulo ko ang makapangyarihang Diyos. Hindi ako maaaring matangay ng kanilang mga panlalansi. Nang makita nilang hindi nila ako mahikayat, umalis sila. Pero sa aking pagkagulat, makalipas ang 10 araw, dinala ni Brother Jiang ang mahigit 10 katrabaho sa bahay ko para guluhin ako. Naisip ko sa sarili ko, nagbalik na ngayon ang Panginoon. At bilang mga namumuno sa lokal na simbahan, hindi lang sila tumatangging tanggapin ito, kundi nagpapakalat pa sila ng mga kuro-kuro at mga maling kaisipan para iligaw kami. At kinokondina nila ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Ipinangaral ko ang ebanghelyo ng gawain ng Diyos sa mga huling araw sa aking mga kapatid, at lahat ay handang maghanap at magsiyasat. Pero pagkaalis ko, dumating sila at hinila ang mga ito pabalik. Mga mananampalataya ba talaga sila sa Panginoon? Naisip ko ang mga salita ng Panginoong Hesus na kinokondina at isinusumpa ang mga Pariseyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo ay hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga kapasok. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong mapagbabalik loob. At kung siya ay magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa sa inyong sarili. Hindi ba't ang mga kilos ni Brother Jiang at ng iba pa ay tulad din ng sa mga mapagpaimbabaw na Pariseyo? Sa nakalipas, nang makita ng mga Pariseyo na nagpahayag ang Panginoong Hesus ng napakaraming katotohanan at gumawa ng napakaraming himala, hindi sila naghanap, kundi sa halip ay nilabanan at kinondina ang Panginoong Hesus. Nagbigay pa nga sila ng huwad na patotoo para iligaw ang mga tao at hadlangan sila sa pagsunod sa Panginoon. At ang kanilang kalikasang diwa ay pagkamuhi sa Diyos at sa katotohanan. Ngayon, nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng napakaraming katotohanan at napakaraming tao ang tumanggap at sumunod sa Kanya. Ngunit si Brother Jiang at ang iba pa ay hindi lang tumangging magsiyasat, kundi nilabanan at kinondena rin ang makapangyarihang Diyos. Isinara ang simbahan, nagpakalat ng mga walang batayang tsismis at maling kaisipan para takutin ang mga mananampalataya at hadlangan sila sa pagsisiyasat sa tunay na daan. Hindi sila pumapasok sa kaharian ng langit at pinipigilan din nilang pumasok ang iba. Idinudulot nilang labanan ng iba ang Diyos kasama nila. Inaakay sila sa impyerno. Hindi ba't sila ay mga Pariseyo at mga buhay na demonyo na humaharang sa iba sa pagpasok sa kaharian ng langit at ginagawa ang mga ito na mga anak ng impyerno? Nang maisip ko ito, nagawa ko silang makilatis. At malinaw kong nakita ang kanilang lumalaban sa Diyos na diwa. Gaano man nila subukang guluhin ako, hindi ako maniniwala sa kanilang mga panlalansi. At determinado akong sundan ang mga yapak ng kordero. Ang mga salita ng Diyos ang umakay sa akin para makalaya mula sa pagkaalipin sa mga walang batayang tsismis ng mga leader ng relihiyon at makilatis ang mga pakana ni Satanas. Pagkatapos noon, aktibo akong sumali sa hanay ng mga nangangaral ng ebanghelyo at sa pakikipagtulungan sa aking mga kapatid, nakaakay kami ng
mahigit 30 tao mula sa lokal na simbahan. Dahil nakita ko ang patnubay ng Diyos, lalo pang lumakas ang aking pananalig para sumunod sa Kanya. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, mapapalad ang mga aba sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sa pamamagitan lamang ng mapagpakumbabang paghahanap para marinig ang tinig ng Diyos, natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita.